Magandang umaga o magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Sir Gigi Fernandez. At italakay ko sa inyo kung ano yung aspeto ng socio-cultural, ano yung magandang dulot, at masamang dulot sa maraming individual o isang grupo. Ang socio-cultural ay isang aspeto na tumutukoy sa lipunan, kultura, na nakakaapekto sa maraming individual o sa isang grupo. Ang mga aspeto nito ay kultura. Kultura, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, mga kultura natin dito is yung pagdiriwang, yung mga pesta, at yung mga gawin natin, at mga paniniwala tungkol sa mga alamat, mga aswang, ganun, at lipunan. Magbigyan ko kayo ng tatlong halimbawa ng lipunan. Sa pamilya nyo, pamilya ko, kami ay binubuo ng nanay, tatay, ako at ang bunsong kapatid, kami ay isang lipunan. At sa Tensegara, kami ay isang lipunan na binubuo ng teacher advisory, vice president, president at secretary, kami ay isang lipunan. At sa Pilipinas ay mga Pilipino, binubuo ng mga Pilipino, binubuo ng iba't ibang reliyon, ng mga Islam, Katolik at iba't iba pa ay isang lipunan. Okay, ang pangatlong aspeto is identidad. Bilang Pilipino ay mas kilala tayo bilang moreno, morena, at yung mahilig sa mga okasyon, gano'n, at hindi matangos sa mga ilong, gano'n, at iba pa. Yung mga other term na kilala tayo bilang Pilipino. At mga socio-cultural dito sa ating bansa is yung pesta o pagdiriwang. Yung mga Pilipino ay mahilig talaga sa pagdiriwang, lalo na pagdating sa reliyon ng mga paniwala nila, yung mga San Pablo, ganun, Santo Niño, festival, pagdiriwang, at reliyon. Alam ko lang sa Pilipinas may dalawang reliyon. Sa pagkaalam ko lang, Kristyanismo, Kristyanismo, Iglesia ni Cristo, at Islam. Ang magandang dulot nito is yung pagkakaisa dahil nga sa isang reliyon o kultura tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa, kultura at tradisyon. Siyempre sa isang grupo may isa lang kayo ng reliyon, hindi naman pwede na iba't ibang reliyon. Sa Pilipinas, isang grupo tayo, but divided. Mga Kristiyano, di ba? May mga lugar na Islam, yung Islam City, meron mas marami yung Kristiyano, yung Islam. Ito lang Marawi, doon mas marami yung mga Islam. Although, meron din mga Kristiyano na nakikipagsapalaran doon o nagninegosyo. But mas kilala ang Marawi bilang mas marami yung mga Muslim. Pagmamahal sa kapwa. Ito ay kapareho lang sila na pagkakaisa, but mas malalim na ibig sabihin yung pagmamahal sa isang kapwa dahil tulad ng pagbibigay ng tiwala sa kanya, pag-share ng mga opinions mo sa kanya, yung mga problems, like gano'n, pagkakaisa mo sa yung grupo. Pagpapalawak ng kalaman, dahil sa isang grupo lang tayo is mas mabilis yung pagpalawak ng kalaman patungkol sa mga kanyang-kanyang reliyon. Ang masamang dulot nito is yung diskriminasyon. Hindi ito maiiwasan lalo na sa ating bansa. Tulad ng yung Bisaya, Tagalog, yung diskriminasyon, mga Tagalog, sila sa Central City, mga Bisaya, nasa baba, ang ganun, alit ng pagtingin nila sa atin. At lalo na yung diskriminasyon sa Islam at Kristiyano, ito ay nagiging may diskriminasyon dahil sa iba't ibang paniniwala at gawi ng iba't ibang reliyon. At maling akala, dahil sa mga maling akala
ito ay nagsasani ng iba't ibang kaguluhan, lalo na sa isang grupo. Example rito is yung sa Katoliko. Diba? Dahil sa mga maling akala, maling paniwala, yung Christianity ay na-divide in other group tulad ng Roman Catholic, Baptist, Born Again, at iba pa na same na naman na pinapaniwalaan na si Jesu Kristo ay tagapagligtas at mayroong isang Panginoon. Lahat ng sinabi ko ay ang aking sariling opinion patungkol sa sosyo-kultural. Ang sosyo-kultural ay meron pa itong mas malalim pa na explanation, but ito ay nakaayon ito sa aking sariling kaalaman o sa aking stock knowledge, kung ganun, patungkol sa sosyo-kultural na Pinoy ko dito sa Pilipinas o sa ating bansa. Yun lang, salamat.